naman matapos. Diba? Tapos pag nagpatalastas, ano ba yan? Patalastas na yan? Disturbo. You see? Can you see amen? Nag-enjoy ka kasi sa bagay na yon. But when we enjoy the message of God, kahit siguro, sabi nga ni Pastor Iben, kahit 5 oras, kaya niya mag-preach. Amen. May katotohanan naman. Oo. Pero pag marami kayong preacher, siguro naman pagbigyan mo na rin yung iba. Pero kung ikaw lang ang preacher, ay, si Pastor Iben, kahit bigyan mo ng 5 oras yan, kaya niya. Oo. Kasi, nag-enjoy siya sa message eh. Na-pick up ko yung gusto niya. Gusto niya yung nalaman niya sa message, ay gusto niya ibahagi. Gusto niyang sabihin sa lahat. Kasi nag-i-enjoy siya sa kababasa ng mensahe. Amen? So, naramdaman ko yung gusto niyang mangyari. Kasi, blessed na blessed siya eh. Kasi ang tao pag blessed na blessed, hindi mo mapigil yan sa kapatutuo. Pero pag frustrated ang tao, walang patutuo yan. Puro ano yan, puro, ang patutuo niyan, puro discouragement. Kasi frustrated siya eh. Diba, may in-expect siyang bagay, tapos na-frustrate siya. Ang patutuo nun, hindi maganda. Tama? Pero kapag ang kanyang expectation ay nangyari at naganap yung kanyang hinihiling, lahat ng patutuo nun ay talagang nakakalakas. Can you say amen? So, mga kapatid, I believe na sa ilang sandaling panahon ay na-discuss ko yung mga bagay. This message ay naisa-isay ko because of the teachable, having a teachable spirit. Nabanggit ni Brother Don. Kasi pag wala kang teachable spirit, hindi mo maintindihan itong sinasabi ko. Biro mo, sinabi mismo ni Brother Branham na ang rapture ay mag-take place every time na nagsasalita ang Diyos. Pero hindi nakita ng mga end-time message yan. They are always waiting for the rapture. Even the rapture will happen in this moment. Every time naririnig ko yung trumpet, because the word of the Lord is a sound of a trumpet. We are blowing our trumpet and rapture will take over. Amen. Amen. Pero hindi nakita ng mga end-time message, even the religious groups. They are waiting the rapture, waiting those resurrection, waiting and waiting. Ay, mga kapatid, nagsasawa na ako sa waiting. Illegal kasi yan eh. Ang waiting. Diba? Kasi illegal talaga. Hindi yan kasi ang gusto ng Lord eh. Na mag-antay ka habang buhay, mamatay ka na lang kaantay, wala naman nangyayari. Illegal yan. Hindi yan ang gusto ng Lord. Ang legal na bagay ay ma-rapture ka every time na marinig mo ang Panginoon. Amen. Right. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Yun. Yun yung rapture. Amen. Yun yung rapture na na-experience na man shall not live. Ang linaw ng Matthew chapter 4 verse. Kaganda. 2 pagkain ng kinukoy kagad dyan. Amen. Sabi ng human spirit, gawin mo tinapay ito, nagugutom ka na. Gawin mo tinapay kung bato ito. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth. Tanong ko sa isang kausap ko, where is your God now? Hindi ako sinagot. Naging pilosopo. Tinatanong ko, where is your God now? Go to your church. Go to church. Then, hanapin mo ang Diyos doon. Pag hindi mo nakita ang Diyos doon sa church, may problema ka ba? Sagutin ba naman ang ibig bang sabihin, yung church nyo lang nandun ang Diyos? Hindi ako naintindihan, mga kapatid. Kulang kasi ng Lord. Hanapin mo sana yung Lord doon sa church. Hindi ko sinabi sa church lang namin. Bible. Wala kasi yung your. Ang pinag-usapan yung the word of the preacher is the word of God. Amen? Kasi yung word ng prophet ay word ng Diyos yun. Nung sinabi ni Moses, let my people go. Kaninong word yun? God. Amen? Sabi niya, ibig bang sabihin ng preacher ay God? Simple nun, yes. Amen. When Moses said, let my people go, sino yung nagsalita na yun? Ang Diyos yun. Amen. Kaya, pag mahina ka sa arithmetic, hindi mo maintindihan kasi wala kang revelation. Sabi ng Pastor Phil, pag tinext kita, at hindi mo ako sinagot, may kasama ng revelation yun. Ibig sabihin, pasa load. Wala kang load eh. Right. Pag tinetext niyo ako at hindi ako sumasagot, ibig sabihin yun, wala akong load. Pasa load na. O kaya, walang battery ang Cellphone.
Ipon. Kaya sabi ni Brother Mark Lardera doon sa ano, huwag naman ho magalit ang mga loved ones ko kapag nagtitext kayo during my work time. Kasi hindi allow ng cellphone. Kasi hindi allow. Every time na magtitext ako doon, that is the time ng pagkatanggal sa trabaho. Yeah. Bawal ang cellphone doon during the work time. Yes. Wake up. Kaya lang, minsan, gagalit. Bakit di ka nagtitext ba? Lalaki na ng litra doon. Oh. Trabaho eh. Kanina pa ako nagtitext sa'yo. Saan ka? Galit na. Di alam, nagtatrabaho pala yun. Praise the Lord. So I hope na may nakuha tayo sa mensahe. Sa gabing ito mga kapatid, maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Praise God. So awit muna tayo isang awit bago tayo mag-pray. Ngayon pa rin ito request. Si Brother Toby, wala na. Natanggap mo lang siya. So, Amen. salamat sa Diyos, natanggap si Brother Toby sa kanyang trabaho. Malin mo na, Brad, mahirap mag-apply. Huwag ka Saka, ng cellphone. ABS-CBN kaya. Huwag ka nang matulog, ha? Brad? Uy. Saka, pag tumawag ang nagre-recommend, kasi nirecommend mo na naman akong ano eh. Ano ba yun? Reference. Tatawag sa akin dito, maging totoo lang ako sa sinasabi ko. Sabi ko nga doon sa nag-interview,